Ngayon, doon naman sa interes ng ICC, bakit mas interesado sila na nakakulong sila si Rodrigo Duterte sa kanila? Well, as you know, wala nang ibang kasong nakabinbin ngayon sa ICC. Si Rodrigo Duterte is their only reason for existence at the moment. Isang malungkot na balita ang dumating sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Hague, at ito nga yung pagkakadeny ng kanyang application for interim release. And ang tanong ng marami dyan, ano na ngayon ang mangyayari sa ating bansa at bakit natin na-predict siguro kung na-i-deny ang interim release na ito. Magandang umaga po sa inyo. Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-uusapan natin yan ngayong umaga. Mga ilang araw pa lang pagkatapos maaresto ni Rodrigo Duterte, naglabas na po ako ng video na sinasabi ko sa inyo na medyo malabo na mapagbigyan ang interim release ng ating Pangulo. Hindi sa dahil yun ang aking pinapangarap, ang nais ko ay ma-release din siya. Pero history is working against Rodrigo Duterte and the interest ng ICC ang kalaban natin dito. Bakit ko sinabi yan? Well, sa kasaysayan po ng ICC, hindi pa sila nag-grant ng interim release sa mga akusado ng crime against humanity. At dahil dyan, parang napakaliit ng tsansa o halos walang tsansa na mapagbigyan ng ating dating Pangulo. Ngayon, doon naman sa interes ng ICC, bakit mas interesado sila na nakakulong si Rodrigo Duterte sa kanila? Well, as you know, wala nang ibang kasong nakabinbin ngayon sa ICC. Si Rodrigo Duterte is their only reason for existence at the moment. Nag-issue sila ng mga warrant noon against Netanyahu ng Israel, na Vladimir Putin of Russia, pero hindi naman nila ma-implement yung mga warrant of arrest na yan precisely because wala naman silang mga agreement with these countries. Also, Israel and Russia did not sign the Rome Statute, at ganoon din ang Estados Unidos. Tayo, dati tayong pumirma pero binawi ni Rodrigo Duterte yung ating signature dyan, at hanggang ngayon ay hindi pa naman tayo pumipirmang muli doon sa Rome Statute. Now, tayo lamang ang isa doon sa mga bansa sa kasalukuyan, tayo lamang ang merong national, kagaya ni Rodrigo Duterte, na isang Pilipino na nakakulong sa Hague, bagamat hindi na tayo miyembro ng ICC. Wala na silang ibang nililitis. Kung mawawala pa si Rodrigo Duterte dyan, wala nang saysay ang kanilang existence. As a matter of fact, last year, when they were defending their budget before the party states, yung mga nagsipirma dyan sa Rome Statute, kinu-question na sila noon at binawasan na nga yung budget nila dahil wala namang nililitis sa kanila. So, kung nandiyan pa si Rodrigo Duterte, and I think what the Rome Statute will do here is they will convict Rodrigo Duterte because this will be consistent with their expansionist, their globalist agenda ng mga bansa na yan dito sa Europa. Na ito ang unang pagkakataon, it will set a precedent na kung saan ang ICC, na a foreign court, will be able to intervene sa affairs ng isang bansa. The sovereign affairs of an independent country ay pwedeng pakialaman ng ICC, which was never the intention of the law. As a matter of fact, before the creation of the ICC, yung mga international tribunal were created through United Nations resolutions, and it pertains particularly to war crimes, yung mga nagaganap na mga abuso sa panahon ng giyera. At after World War II, there was a international criminal court that was created for that, to try yung crimes against humanity or war crimes. Pagkatapos noon, the war in Serbia, in Yugoslavia. At dito rin nilitis ang ilang mga personalities, but those were created specifically for that purpose. The ICC ay kauna-unahan na criminal tribunal which was created permanently to try crimes against humanity. But itong naganap na ito sa Pilipinas is more of a domestic issue dahil it involves implementation of a domestic policy. Ang problema natin noon ay droga. At ito ang nangyari, although it is categorized as war on drugs, it is not actually a war.
in the traditional sense na mayroong digmaang naganap. Ito lang ay denomination na ibinigay ng mga periodista, ng mga makakaliwa, ng mga dilaw at pink dito sa kampanya na ito. It's a war on drugs, but it is not openly and declared as such as a domestic policy. It is just but an strict implementation of the desire of the national government at that time sa pamumuno ni Rodrigo Duterte na alisin ang droga sa ating sistema, pati na sa ating politika. And he has to pay for this today. And I think this is the reason why Rodrigo Duterte is in The Hague. It's not about crime against humanity. Pinagtatawanan tayo ng ibang bansa that a crime like this, we should have been domestic in the first place. Kung may kapananagutan man si Rodrigo Duterte dyan, ay dapat dito siya kinasuhan sa Pilipinas at hayaan siyang managot dito sa batas ng Pilipinas. Pero bakit natin siya dadalhin doon sa ibang bansa? It is not about the law. It is about politics. Politika ang dahilan kung bakit si Rodrigo Duterte ay nasa Hague. At ang malungkot na katotohanan niyan, lagi ko nang sinasabi sa inyo, bagamat masakit man sa puso ko ito, ako sa tingin ko talaga, nung inilipad si Rodrigo Duterte mula sa Villamor sa pamamagitan nitong si General Torre, sa puso ng ating dating Pangulo, alam niya na baka ito na ang huling sandali na siya ay tatapak sa ating bansa. At sa kanyang pagbabalik dito sa ating bansa, malamang ay hindi na siya ang buhay na Rodrigo Duterte ang ating hinihintay. Pero lagi kong sinasabi sa nagaganap dito sa ating bayan, akala nitong administrasyon natin ito disfavors them. No, it does not. They are repeating history all over again. Makikita natin ang pagkakawangis nito sa nagaganap ng kasaysayan. Sa 2026, it is exactly 40 years pagkatapos na matanggal si Ferdinand Marcos. Sa Biblia, 40 is very significant. Ang mga Israelites, they wandered around the desert. Paikot-ikot sila sa ilang sa loob ng 40 taon bago nila natagpuan ang lupang pangako nang dahil sa kanilang pagsuway sa ating Panginoon. Tayo, natagpuan na natin noon ang promeso, ang pangako ng isang makatwirang lipunan sa pamamagitan ng EDSA Revolution. Pero sinayang natin ang pagkakataon na yan, and we had to waste 40 years bago natin makamtan ang demokrasya na yan uli. At sa aking palagay, ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, naintindihan niya ito, naunawaan niya ito, at tinanggap niya ang responsibilidad para dito. Pero ang kasaysayan, noong 1986 up to probably 2026, makikita niyo ang pagkakawangis ay halos pareho. Umiinit ang usapin ngayon tungkol sa mga kontrobersiyang pinapasok ng ating Pangulo. Recently, meron yung mga bagong lumabas about this audio about apparently parang kaboses niya yung nandun sa it's like a sadomasochism sexual practice. May kapareho yan nung panahon ni Ferdinand Marcos, yung kay Dobby Beams nung panahon niya, yung issue ng korupsyon, yung issue ng droga ay bago, pero ang pagkakawangis nito sa 1986 up to the present ay that Marcos ang nakaupo. Si Ninoy noon ay galing sa exile, ngayon si Rodrigo Duterte ay nasa Hague. Babae ang pumalit kay Ferdinand Marcos at mukhang babae rin ang papalit kay Bongbong Marcos. At ang lahat ng ito na nagaganap sa kasalukuyan ay kagaya noong 1986, hindi ito inilagay sa kamay ng mga politiko. Ito inilagay sa kamay ng mga mamamayan. Rodrigo Duterte, I think, has done his part to restore democracy. Binalik niya ang katinuan o semblance ng katinuan sa ating lipunan. At ang natitira, tayo naman ang gagawa. At kinatawagan ng bawat isa na makilahok, makialam, pero patuloy na mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.